Hello, what's up mga kapatid, mga kababayan? Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ito nga po pala ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries. Muli pong nagbabalik upang maghatid na naman sa inyo ng isa na namang makabuluhang talakayan sa nangyayari sa ating lipunan. So for today's vlog nga pala mga kapatid, ay pag-uusapan ho natin ang isa sa mga pinakamahalagang tanong na talagang kumakalat po sa mundo ng social media, no? Lalong-lalo na itong sa paratang ni Epifanio Labrador, ano? Na ang sabi niya ay marami daw nagagalit, no? Ng mga tao laban sa Iglesia ni Cristo. Titignan natin kung totoo ba yung mga sinasabi niya, no? O di kaya ay nagko-content lang talaga itong mokong na ito, itong hanghang na ito, para lang kumita, no? Online. Pero sa totoo lang, naawa ko ito sa mokong na ito eh. Nakakaawa. Alam niyo kung bakit? Kailangan niyang gumawa ng ganyang bagay para kumita. Napakadumi ng pamamaraan niya, ano? So bago tayo ma-high blood mga kapatid, mga kababayan, shout out ko lamang po mga kapatid, mga kababayan, ng mga sumusuporta po sa atin. And now, gusto ko lamang pong i-congratulate ang lahat na nasa 20,000 subscribers na po tayo as of this day. Thank you so much po. Palakpakan. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumuporta po sa ating YouTube channel. From day 1 hanggang sa mga oras na ito, maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan. Mahal na mahal po namin kayo. So, sa walang pagtatagal mga kapatid at mga kababayan, panoorin po natin itong balita na actually, matagal na to. Pero iano na lang natin for the record, no? Isasama na lamang po natin sa ating vlog for today para po makita ng taong bayan, no? Especially sa mga kababayan natin, mga Pilipino, na inaakusahan itong si Labrador na marami daw galit sa Iglesia ni Cristo. So, tingnan natin. Ito, ibinalita ito sa Mata ng Agila. Regarding nga doon sa ibang mga relihiyon na sumama sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako ng ating bansa, no? Sa 12 sites, no? May mga taga-ibang relihiyon po na dumalo. Okay, panoorin po natin. Samantala, nakibahagi naman po ang ilang lider ng ibang relihiyon sa idinaos na National Rally for Peace na pinangunahan po ng Iglesia ni Cristo. Suportado po nila ang sinulong na pagkakaisa at kapayapaan para sa bansa. Weng de la Fuente sa balita niya. Nakipagkaisa sa isinagawang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo maging ang ilang lider ng ibang relihiyon sa iba't ibang probinsya. Nagpasalamat din sila dahil pinangunahan ang isang kilusan para tawagan ng pansin ang mga namumuno sa pamahalaan na unahin ang kapakanan ng mamamayan. Sinabi ni Ginoong Angel Dizon Jr., Executive Minister ng United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa Likop Samal sa Davao del Norte, na personal siyang lumahok at nagulat siya sa dami ng dumating para sumama sa National Rally for Peace. Dito sumali ako kasi nakita ko yung vision na dapat tayo magkaisa. Ano man ang religion mo, wala yan, importante magkaisa tayo. So ayun, no, mga kapatid, mga kababayan, ano. So talagang ang nagsisinungaling itong si Ginoong Epifanio Labrador, no? Si Mr. Virador, si Mr. Kahul. Di ba? Imagine niyo kung marami talagang galit sa Iglesia ni Cristo, walang ibang relihiyon ang sasama dito. As in talaga exclusive lang dapat talaga sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero imagine niyo, Executive Minister ng United Church of Christ in the Philippines or UCCP, dumalo personally sa rally ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi gusto niyang saksihan kung ano ba talaga ang layunin ng Iglesia ni Cristo, kung bakit sila nagsagawa ng National Rally for Peace. O sige, pakinggan natin yung pahayag niya. Nga magkaisa tayo. Dapat unta i-stop na ning kuan kaning away-away.
no? Kanang away-away manggod na magud sa personal interest. Dagdag pa ni Dizon na dapat magsilbing wake-up call ang ginawang malaking rally ng Iglesia ni Cristo lalo na sa mga nasa lokal na pamahalaan. O, di ba? Ang layunin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, kaya nagpatawag po ng National Rally for Peace, ay para pagbuklurin ang lahat ng mga tao regardless of religious affiliation. Imagine niyo, taga UCCP pero dumalo. Bakit kamo? Kasi hindi nila tinitignan kung anong religious affiliation ang nagtataguyod ng rally na ito. Ano sabi niya? Sabi niya dahil tayo ay mga Pilipino, dapat tayo ay magkaisa para sa ikabubuti ng ating bansa. Paano ba yan, Mr. Epipanio Labrador? Mr. Kahol? Paano na yan? Mali yata yung paratang mo. Nagpapasalamat pa nga yung tao. Oh. Sabihin natin na isa lang to, pero imaginein mo pinakamataas ito sa UCCP, Executive Minister. Ibig sabihin, pangunahing ministro ng UCCP ang nagsasalita in behalf of his colleague. Mr. Epipanyo, kung nakikinig ka, Mr. Kahol, pakinggan mo to, panoorin mo to. Mr. Kahol, puro ka banat, wala ka namang ebidensya. Wala ka yatang kadala-dala. Nung nakaraan nagsorry ka na. Tapos ngayon uulit ka pa. Klaseng tao to. Sige. Pakinggan pa natin. Din niyang matigil ang katiwalian at maituon ng mga opisyal ng gobyerno ang panahon sa paglutas ng mga problema ng bayan. Tama. Ang wish ko sana mawala na yung corruption, yung mga bilihin. Gusto natin kapayapaan, walang gulo. Wake up man ito. No? Kung ang ibang iglesia na walang paki, ito na iglesia na ito may paki para makinabang sa lahat. Hindi man ito sa iglesia lang, buong bansa. Ipagpatuloy yung magagandang layunin para sa kabutihan ng bansa. Salamat sa Iglesia ni Cristo. Suportado rin ng isang paring Katoliko ang National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam, sinabi ni Ginoong Miguel Kahanap, isang Catholic priest sa Pagadian City, na napapanahon ang ganitong uri ng rally dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Wow, O, di ba? Mr. Epipanyo Labrador, Mr. Kahol, nagpapasalamat itong Executive Minister ng UCCP sa isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Samantalang ikaw, kahol ka ng kahol. Paratang ka ng paratang na ang sabi mo maraming galit sa Iglesia ni Cristo. Pero bakit ganon? Nagpapasalamat pa itong hindi naman kaanib, pero nagpapasalamat sa inilunsad na National Rally for Peace. Bago ka kasi kumahol, mag-research ka muna. Yan ang lagi namin inaano dito sa channel na to bago kayo magparatang, mag-research muna kayo. Hindi yung banat ka ng banat yung mukha mo nababanat na. Punghang ka. O ngayon, napatunayan namin na hindi galit mga kababayan natin sa ginawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ano ngayon ang iyong masasabi, Ginoong Mr. Kahol? O sige, pagpatuloy pa natin. Nagrarally ang INC at sila yung namamahala, spearheaded by the INC brothers and sisters. Kaya sabi ko, napakaganda niyan. Sabi ko, that is a rally for peace. Kaya nung marinig ko yon at tinatanong ko yung mayor, o gaano sila karami? Sabi niya, siguro mga 30 to 50,000. Wow, pwedeng sumali. Parang ganon. Sabi ko agad sa kanya, pwede sumali. Sabihin mo, sasali ko. Para sa akin, ina-announce ko na dito sa simbahan na bilang Parish Administrator ng Cathedral,
you can join by your own decision. Basta mature yung decision ninyo. Kung tatanungin kayo sino yung nag-utos, sabi niyo wala. Yung sarili namin na conviction na mag-join sa Peace Rally dahil ito po ay napakagandang rally. Bilang suporta sa isinagawang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, nais din ikahanap na magsagawa ng kaparehong rally. Gayon din ang panawagan nito sa mga kinatawan ng kanilang lugar sa Kongreso na gawin kung ano ang mga nararapat. Napapanahon po. Sabi ko kasi sa sarili ko, kaya after this rally, yung Peace Rally na sinimulan ng INC, siguro tayo din, sabi ko sa mga kasama ko, tayo din, magra-rally tayo in connection sa Peace Rally ng INC in support of them. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Di ba? Gusto pa nga nilang mag-conduct ng sarili nilang rally in connection with the Peace Rally na ginawa ng Iglesia ni Cristo. So dito pa lang, Mr. Kahol. Mr. Kahol. Hol. Dapat matauhan ka na. Ganito ha. Ang sinasabi mo, maraming galit sa Iglesia ni Cristo. Baka naman, yung mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang galit sa'yo. Sa sobrang dami ng mga paratang mo, sa sobrang dami ng mga sinabi mo, sa sobrang dami ng mga ikinahul mo online, malamang talagang magagalit sa'yo ang lahat ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, humingi ka na ng patawad ulit. Baka sakali, mapatawad ka na. Pero kung hindi ka na mapatawad, wala na tayong magagawa. Choice mo yan So ayan, mga kababayan, mga kapatid, napatunayan po natin sa araw na to na talagang nagsisinungaling itong si Mr. Epipanio Labrador, Mr. Kahol, aka Mr. Kahol. Tawag na natin sa kanya ngayon, Mr. Kahol, kasi nakabusal yung mukha, yung yung bibig niya, nakabusal, pero nagagawa pa rin niyang kumahol. So ayan, hanggang dito na lamang po mga kapatid, mga kababayan. Subaybayan po natin ang mga susunod nating vlog, yung mga kumakalat ngayon sa social media na nagsorry na kuno itong mukong na to, ay hindi ho yun totoo. Last time po yun na humingi siya ng pasensya nung na-realize niya na dudumugin siya ng comment sa kanyang Facebook page at saka sa kanyang YouTube channel. At siguro na-realize niya na hindi naman talaga nag-hoarding ang Iglesia ni Cristo ng bigas. Dahil yung mga bigas na yon na naibalita noon na nandun sa may mga warehouse, para yon sa lingap sa mamamayan in case of disaster. Kumbaga, disaster relief operations kasi yon. So, humingi siya ng sorry noon at wala namang pumatol sa kanya. Pero this time, hindi natin alam kung hanggang saan aabutin ang katapangan ng taong ito. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung kakahul pa rin ba ito o tatanggalan niya na ng busal yung bibig niya. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Ito po ang inyong abang lingkod, Ingo News Commentaries, at your service.